halagang maunawaan bago natin ma-appreciate yung substitution na ginawa ni Jesus. Okay po? Ano po, alam naman ho natin to ang Bible ay hindi mabait. Hindi mo mabait ng Bible. Ito ay isinulat para sampalin tayo ng katotohanan. Masyado nang matigas ang ating muka, kaya kailangan nating ipakita ano ba talaga ang sinasabi ng Bible. Yes, God is love, pero meron muna tayong dapat maunawaan before we appreciate the love of God. Sabi po dito, we need first to understand ang kalagayan o condition nating mga tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hindi nyo ba naiisip, bakit nga ba ang layo ng Diyos sa akin? Sa panahon natin ngayon, in my current condition, bakit parang ang mga dalangin ko hindi dinidinig ng aking Panginoon? Bakit parang ang Panginoong Diyos ay laging galit sa akin? Ating bulayin po yun. Ano ba ang ating kalagayan? The Bible describe God, dinedescribe po ng Bible ng Bible, kung sino ba talaga ang Diyos. Ang Diyos po, holy, righteous, supreme or sovereign, king, almighty, perfect. Napakadaming katangian na pwede nating ibigay sa ating Panginoon Diyos na yung good attributes at yung mga perfect na attributes na pangkanya lang talaga. In contrast, tayo mga tao, since God is holy, tayo ay mga filthy. Sabi ng Bible, our righteousness is as filthy rags. Madumi talaga tayo. Unholy, unrighteous, sinners. Sa harapan ng ating Panginoon Diyos, tayo ay disgusting, unacceptable. Hindi na talaga tayo kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At ito yung mga katangian na sinasabi ng Bible. Kaya nga, sabi ng Psalms chapter 5 verse 4, ating titingnan po. Ang sabi diyan, for thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Sa Tagalog, hindi siya titirang kasama natin o hindi siya papayag na tayo kasamahin ng Diyos sa langit in our current condition. Kasi nga, ang Diyos ay banal at ang Diyos ay hindi natutuwa o walang kaluguran sa kasamaan. Kaya nga ang sabi diyan, neither shall evil. Sino bang evil diyan? Tayo. Shall evil dwell with thee. Hindi ko gustuhin ng Diyos na kasamahin tayo sa kanyang tahanan base sa ating kalagayan. Kaya nga, pag tayo naglalaba, alam naman natin to marunong tayo maghiwalay ng bagong laba at mga tubal. Hindi rin tayo papayag na pagsamahin yon. Ganon din ang Diyos. Masyadong marunong ang Diyos para pagsamahin ang madumi at malinis. Ang nasa langit ay malilinis. At ang nandito, tayo, mga madudumi. Bakit? Kasalanan. Tingnan pa natin ang Bible. Psalms 101, verse 7. He that worketh deceit shall not dwell within my house. Tingnan niyo po He that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. Hindi talaga, sino ba yung nagwo-work ng deceit o ng kadayaan? Di ba tayo mga tao? Sino sa atin hindi pa nakakapandaya? Galingin na. Sinong hindi pa nagkakasala sa atin? Ang sabi ng Bible, all have sinned. Kasali ako doon, kasali tayo doon. Kaya nga ipinapakita muna ng Bible, before you appreciate heaven, tingnan mo muna ang iyong kondisyon. Ikaw ay madumi, ikaw ay makasalanan, ikaw ay baluktot na sa kanyang harapan. Hindi ka natatanggapin ng dahil sa iyong kasalanan. Kaya nga ang pinapamukha ng Bible, itong langit ay lugar para sa mga banal. Ang langit ay para sa mga matutuwid. Since tayo ay kabaligtadan ng mga requirements sa heaven, ito ang sabi ng Diyos, wala siyang kaluguran sa kasamaan at hindi siya tatahang kasama natin. At he that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. Tingnan pa natin ang Bible, 140 verse 30 ng Psalms. Chapter 140 verse 13. Yan. Surely the righteous shall give thanks unto your name, and the upright shall dwell in your presence. So nilinaw ng Bible, ang kakasamahin talaga ng Diyos sa langit at ang demand ng Diyos para tayo pumunta ng langit, surely the righteous shall give thanks unto your name. The upright shall dwell in thy presence.
Ang gusto ng Diyos, righteous and upright. O matuwid, walang kasalanan. Kabaligtaran natin. Knowing our condition, paano na tayo na yan? Hindi talaga tayo tatanggapin ng ating Panginoon Diyos. Hindi talaga siya matutuwa sa atin pag nakita mong kung paano ka binagsak ng kasalanan. Dahil yung kasalanan na meron tayo, from the very beginning, simula na nagkasala si Adan at Eva, namana natin yung kasalanan na yan. At yung kasalanan na meron tayo, dinadala tayo niyan para kaayawan ng ating Panginoon Diyos. At yung kasalanan na meron tayo, yan yung reason bakit hindi tayo tatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga dito, mga bisita, mga kapatid, the God of the Bible, hindi siya nagbibiro nung sinabi niya, you are not welcome to heaven kung hindi mo tatalikudan yung kasalanan na yan. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, and He is not kidding or joking when He said, you will go to hell. Hindi siya nagbibiro. Nung sinabi niyang pupunta ka ng impyerno, nung sinabi niyang mapaparusahan ka ng pangwalang hanggan kapag ka hindi ka nakatiyak ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga po dito, He said, we are sinners. Sabi ng Roma 3, chapter 10, all have sinned and come short to the glory of God. Ito ang nakakatakot eh. Yung first clause ng 3:10 ng Roma, all have sinned. All. Kasali yung mga nagtatakbuhang maliliit na yan. Come short to the glory of God. Ito ang mas nakakatakot. Come short to the glory of God. Hindi na talaga natin kaya sa ating sarili. Ito ang standard ng Diyos. Kailangan natin yung ma-meet. Ang sabi ng Roma 3:23, come short. We never nating mamimit yung standard ng Diyos kasi dineclare na ng Bible, declarative statement po ang gamit, come short to the glory of God. Meaning, hindi mo kayang abutin yung hinihingi ng Diyos para pumunta sa kaharian ng Diyos. Kaya nga nililinaw lamang ng Bible, eto ka, base sa kanyang salita. Eto tayo, base sa kanyang salita. Kaya nga, walang sino man sa atin ang pwedeng magmalinis. Walang sino man sa atin ang pwedeng mag-acting strong. Walang malakas sa atin. Lahat tayo nangangailangan, lahat tayo bagsak with our condition. At nung sinabi ng Diyos na no, that is absolute. Hindi nga maaari, hindi nga kaya sa ating sarili. God said no, and that is absolute. Ibig sabihin, pag ang Diyos ang nagsalita, yun na yun. Hindi natin kayang baliin. Kaya nga, nakakatakot na bagay, dahil ganito tayo dinescribe ng Bible, hindi mo maaasahan ng iyong sarili. Nag-i-invite kami sa church. Yes, mga bisita, we invite you sa simbahang ito, hindi para kayo ay maging Baptist. We invite you sa simbahang ito para ipakita sa inyo yung terrible truth na meron tayo base sa kanyang salita. Ito ako, by definition ng Biblia. At ito ang demand o requirement ng ating Panginoon Diyos para ako'y pumunta ng langit. Ang problema, paano na tayo na yan? Hindi pala siya tatahan sa ating kalagayan. Ayaw niya pala tayong kasamahin sa langit. Pero ito rin ang tatandaan nyo. Ang Diyos ay balanseng Diyos. Ang Diyos ay napakabuting Diyos. Makasalanan tayo ay hindi na matutuwid, tayo madudumi na, unacceptable in His sight, pero ito ang good news pa din para sa atin. God already had the solution. At ito yung tinatawag nating substitution o yung great exchange na ating binasa sa Bible. We called it the great exchange at yung substitution. God is able to substitute you. Number one, may pag-asa tayong pumunta ng langit dahil God made Jesus Christ a sin bearer. Atin lang hiniwag, di ko na inaliterate po. Sabi sa Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Tingnan niyo po ha. Ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Sa ating kalagayan, since pinapakita ng Diyos, hindi ko kaya ligtasan sarili, hindi talaga maaari. Pero dahil yung pag-ibig ng Diyos ay nagdadala sa atin sa katotohanan, may binigay na solution ng Diyos at itong gusto niyang maunawaan natin.
Ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon Diyos, God made Jesus Christ a sin bearer. O sa Tagalog, ginawang tagapagdala si Hesus Kristo ng kasalanan natin. Hindi na ikaw ang magdadala na yan. Si Jesus na ang ginawang tagapagdala ng kasalanan mo at kasalanan ko. Tingnan natin ang Isaiah 53, especially verse 4. Tingnan po natin, verse 4. Surely, He hath borne. Alam niyo ba yung B-O-R-N yan? Dinala. Dinala. Surely, He hath borne our grief and carried our sorrows. Carried. Dinala. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Romans chapter 8, verse 3. For what the law could not do, in that it was weak, through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Tingnan niyo po ha, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Merong nagmukhang makasalanan para hindi ka magmukhang makasalanan. Merong nagdala ng iyong kasalanan, may nag-carried ng iyong kasalanan para hindi mo na yan dalhin. Galatians chapter 3 verse 13. Ayan, Tagalog. Mas maganda. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Sino ba ang sinumpa? Tayo. Bakit tayo sinumpa? Kasi hindi natin kayang perfectin o hindi natin kayang sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Kahit nga sa isang utos, bagsak tayo. Magbigay kayo ng isang utos. Huwag magnakaw. Saan yung di pa nakapangupit? Be honest. O isa pang utos. Huwag kang papatay. Sino sa inyong nakapatay na? Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 5, ang sino mang nagalit o napuot sa kanyang puso sa tungo sa kanyang kapatid, kapwa-tao, ay nakapatay na sa kanyang puso. Therefore, kung tayo ay nagalit na, sinong hindi pa nagagalit? Galingin na. Kung tayo ay nagalit na, sinasabi ng Bible na tayo ay mamamatay tao. Therefore, sa utos ng Diyos na huwag kang papatay, labagista tayo diyan. Kaya nga, ang kasalanan na meron tayo, ginagawa tayo dito mga transgressor o violator ng mga batas ng ating Panginoon Diyos. Labagista tayo sa gusto ng ating Panginoon. Since ilang utos lamang yan, ay paano ang sinabi ni James chapter 2 verse 10? Ang sino mang tumutupad ng utos, o yung mga gagawin ko itong utos na ito para ako'y pumunta ng langit. Ang sabi ng Bible, ang sino mang tumutupad ng utos at nagkamali sa isa, makasalanan na sa lahat. Nagawa mo nga ang siyam, nagkamali ka naman sa isa, affected na yung 9 good works mo ng iyong isang pagkakamali. Kaya nga, dinedefine ng Bible, in yourself, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. By the law, tayo ay mga isinumpa ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo. So meron kang sumpa at ako. Pero ito maganda, tinubos tayo sa sumpang yon, pero ito ang tumubos, si Hesus Kristo. Hindi natin kayang tubusin natin sarili. Kaya merong gumawa na yan para sa atin. Ginawang tagapagdala ng sumpa, ng kasalanan, ng mga kapalpakan natin si Hesus Kristo para lamang tayo ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 3 verse 18. Tagalog ulit. Sapagkat si Kristo man ay nagbata. Alam niyo ba yung salitang nagbata? Hindi ko alam kung alam to ng mga youngsters. Ang nagbata, ito yung nagdala. Sapagkat si Kristo man ay nagdala ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So, malinaw sa Bible malinaw sa Bible, mga bisita. Hindi good works ang pinapakita. Malinaw din sa Bible, hindi religion o hindi rin mga sacraments ang ipinapakita para matubos ka sa iyong kasalanan. Kasi merong solution ng Panginoon Diyos at malinaw sa Bible yung nagdala ng kasalanan.
Pinapakilala din ng mga talata natin sa Bible, sino yung nagdala ng kasalanan mo at kasalanan ko? Si Jesucristo po yan. Kaya nga, God made Jesus Christ a sin bearer at Jesus Christ endured all that. Si Jesus ang naparusahan, si Jesus ang naghirap, si Jesus ang namatay dahil dinala niya yung mga kasalanan natin. At alam niyo ba, yung napapanood natin sa Passion of Christ, wala pa yan sa kalingkingan ng mismong naranasan ni Jesus. Sa pag-aaral pa to ha, sa science to. Di ba, kapay nyo yung likod, kapay nyo. Hindi ko alam kung makakapa nyo. Pero itong likod ko, nakakapa ko dito yung aking abs. Pero itong likod ko, kakapa ko dito ang ribs. Di ba, may spinal cord tayo, tapos may ribs. Sa pag-aaral, yung garuti kay Jesus, alam niyo naman yung whip dun meron pa yung parang claw sa dulo. Kitang-kita sa likod ang kanyang backbone. As in, dukit na dukit to. Tapos, sabi din ng Bible, sa Isaiah 53, wala tayong kagandahang mananasa kanya, mananasa. Ibig sabihin lang ng Bible doon, hindi natin mare-recognize si Jesus, ano ba'y tao? Hindi niya siya mare-recognize bilang tao, base sa kanyang mga bugbog na naranasan. Yung gang paluin ka ng kahoy sa ulo, suntukin ka ng malalaking kamaong sundalong Romano. Malalaki yun, 6-footer ang mga sundalong Romano noon. Kaya nga ang isang hampas sa doon ay may lasa. Kaya nga hindi mo gusto. Kaya nga nung ginagawa yun ni Jesus, at dinescribe ng Bible, wala tayong kagandahang mananasa sa Kanya. Tingnan nyo ito, ang dami kong tigawat. May nananasa pa ako dito, ito, makinis pa tong part na to. Pero kay Jesus, wala tayong makikita magandang part sa kanyang mukha. Hindi mo mare-recognize siya, si Jesus ba itong aking nakikita? Ito ba'y tao? Deform. Masasabi nating deform talaga ang kanyang facial structure. Tsaka sabi din ng Psalms 22, all my bones are out of joint. Walang baling buto ha, pero out of joint. Alam niyo yung out of joint? Yung ito, halimbawa ito, buto. Ang sabi ng Psalms chapter 22, all my bones are out of joints. Kaya nga, imagine natin ha, yung weight ng kasalanan na dinala ni Jesus, hindi ho biro yan. Instead na tayo yung binubugbog doon, instead na tayo yung inahampas doon, nung may claw, tapos sinampas, dinuduraan, ay si Jesus gumawa na yan. Bakit ganun katindi yung naranasan ni Jesus? Pinapakita lamang doon sa tagpong yun na hindi talaga magaan yung kasalanan. Kasi kung magaan lang yung kasalanan, simple lang din yung mararanasan ni Jesus. Kaso hindi To the point na namatay pa siya. Ibig sabihin, grabe talaga yung kasalanan na kanyang dinala. Kaya nga, ipinapakita lamang din na matindi talaga yung galit ng Panginoong Diyos tungo sa ating mga tao nang dahil sa ating ginagawa. Kaya nga nung dinala ito ni Jesus, grabe yung kanyang naranasan. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, meron siyang solution, ginawang tagapagdala ng kasalanan si Jesucristo, at ayon sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Jesus ang inaring may sala dahil sa atin. Kaya may pag-asa tayo mga kapatid, since God will not dwell with the wicked, tayo yon, wicked, with the unrighteous, with the unholy, tayo yon, may hope pa din tayo. If ating titingnan itong nagdala ng kasalanan natin. Huwag kang aasa sa iyong sarili. Huwag mong pagtitiwalaan na yung sarili. Hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang kalooban ng Panginoon Diyos, tumingin ka sa nagdala ng iyong kasalanan. Kaya nga God is able to substitute you because God made Jesus Christ a sin bearer. And number 2, bakit siya umabot sa ganung tagpo? Bakit kailangan niya yung dalhin? Bakit kailangan niya magtiis? Bakit kailangan niyang masugatan pa ng pagkalalim-lalim? Sabi ng Bible, verse 21 din, basahin po natin. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala, ito ang maganda, dahil sa atin. So number 2, for us, for you. God is able to substitute us, at si Jesus, natiis niya yung mga bagay na yan dahil mo. Dahil natin. Pero ating bubulayan, ano gang maganda sa iyo para ikikamatay na Jesus. Lagi ko itong binubulay.
Walang maganda sa akin para ako'y maging karapat-dapat sa kaligtasang naranasan ko, sa ginawa ni Jesus. At ano namang pangit kay Jesus, bakit ayaw niyo siyang panampalatayanan? Bakit ayaw niyo siyang tagapin sa inyong buhay? Tingnan natin ang Romans 5:8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo namatay na para sa atin. 2,000 years ago, ginawa yan ni Jesus, nasa isip ka na niya. Anong taon na ngayon? 2026. 2,000 taon na nakalilipas. Ginawa na yun ni Jesus dahil nasa isip ka na niya. Advance mag-isip ang ating Panginoon Diyos. Ang solution na ibinigay ng Diyos ay ginawa na niya noon pa para sa panahon natin ngayon, hindi ka na magdusa. Kaya nga, kayang kang isubstitute ng ating Panginoon Diyos dahil yung pag-ibig na ibinibida ng Bible. John chapter 3 verse 16. Alam natin to. For God so loved. Alam niyo ba yung saltang so? Yan ay exage. Yan ay expression ng sobra. So, I love you so much. Redundant na. Nilagyan pa ng so, nilagyan pa ng much. For God so loved the world that He gave His only Son. Gayaan katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Gayaan kalaki ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga, Jesus Christ go that far para lamang dalhin ang iyong kasalanan. Kasi hindi mo kayang, hindi mo madadala ang bigat na nararamdaman ng tao kung hindi mo mahal ang tao. Kaya nga, bakit nagawa yun na Jesus? Ang sabi ng Bible, for God so loved. Romans 5:8, but God commanded His love. John chapter 15 verse 13. John 15 verse 13. Ano ba, medyo ano nga yung Bible, mabagal ako magbuklat ng Bible kasi ako napupunit. Kaya 15 verse 13, yan, nakita ko na. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Ano yung kaysa rito? Na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sino ba ang gumawa na yan? Malinaw sa Bible, walang ibang personang gumawa na yan kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ginawa niya yan para sa iyo. Kaya, wag tayong mag-iinarte sa buhay. Bakit ako nahihirapan? Naghihirap si Jesus. Wag tayong madaming reklamo sa buhay. Ganito na ang buhay. Naghihirap si Jesus. Lahat naranasan ni Jesus. Kaya, pwede na tayo, may pag-asa na tayo pumunta sa langit. Kasi meron ng perfect substitute sa iyong, sa punishment na para sa iyo. Si Jesus yan. Ito ako, makasalanan, ito si Jesus. Sabi ni Jesus, akin na yung kasalanan mo. Dinala ni Jesus, akin na yung kasalanan mo. Dinala ni Jesus, nagpatuloy, naparusahan, namatay. Hindi na ikaw nagdala niyan, pero bakit niya dinala? For you. But God commanded His love. For God so loved. Tapos, dakilang pag-ibig ang ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Pero meron lang isang tanong dito. The question, why Jesus Christ at siya lamang ang pwedeng gumawa at magdala ng ating kasalanan? Bakit nga ba si Jesus lamang? Bakit si Jesus lang? Pwede naman dalhin ng aking kaibigan ng aking kasalanan. Pwede naman dalhin ng aking mga magulang. Pwede naman dalhin ni Father. Pwede rin naman dalhin ni Brother. Pero ang tanong, bakit si Jesus lamang ang pwedeng gumawa at magdala ng ating kasalanan? Kasi malinaw din sa Bible, sabi ng verse 21 din, ng 2 Corinthians chapter 5, nakalagay po ay, yan, tingnan niyo po ha, for He hath made Him to be sin for us, who knew
no sin. Ito ang perfect substitute kasi si Jesus Christ, God incarnate in the flesh, who knew no sin. Nung siya nagkatawang tao, wala siyang kasalanan. Ano ang kayang gawin ni Jesus na hindi natin kayang gawin? Bilang tao, kaya niyang hindi magkasala. Sa isang araw, kaya natin magkasala. Alam niyo po sa pag-aaral, meron tayong tinatawag na impeccability of Jesus Christ. Kaya nga, we are so confident na kayang dalhin ni Jesus ang aking kasalanan kasi Christ is capable of not sinning. Kaya niyang hindi magkasala. Kaya nga, yung kasalanan mo ay pwede niyang dalhin kasi siya mismo sa kanyang sarili ay walang dadalhin kasalanan. Wala siyang daladalang kasalanan na kanya. Kaya nga, He is the perfect substitute to carry your sins, to carry the punishment na para sa iyo at siya yung sasalunayan. Kaya nga, malinaw po sa Bible, yung pag-aaral na si Jesus, ang pwedeng magdala ng kasalanan natin kasi siya yung nagkatawang tao na hindi nagkasala ng kahit isa lamang. Kasi kung nagkasala si Jesus na kahit pagsisinungaling, sa atin, mababaw na kasalanan niyan, pantaong pananaw. Pero kung si Jesus ay nagsinungaling kahit isang beses, He is not worthy. Hindi siya karapat-dapat sampalatayanan. Kung si Jesus ay nagsinungaling, hindi niya pwedeng dalhin ng ating kasalanan. Kasi siya mismo sa kanyang sarili ay magbabayad ng kasalanan. Kaya lang ang mabuting balita ay ganito, wala siyang kasalanan. Who knew no sin? Malinaw sa Bible at tingnan pa natin, 1 Peter chapter 2 verse 22 and 24. Papakita po natin, bakit nga ba si Jesus ay walang kasalanan? Tunay bang walang kasalanan si Jesus? Na siya'y hindi nagkasala. Ito pa, o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kaya nga, guarantee, when Jesus Christ said, "Come unto me," tapos, "Believe in me," I promise you, kasi ang sabi ng Bible, hindi nasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Pwede natin pagtiwalaan ang kanyang sinabi. Ibigay mo sa akin na yung kabigatan, dadalhin ko. Pwede tayong magtiwala sa kanya kasi hindi siya sinungaling. Malinaw sa Bible, hindi siya nagkasala at walang daya sa kanyang mga salita. Kaya nga, Christ is able to carry our sins and Jesus Christ is the perfect substitute because He knew no sin. Wala siyang kasalanan sa kanyang sarili. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Ang ating tagapagligtas ay perfect. Walang ibang makatulong sa atin kundi itong pinapakilala lamang ng Bible. Sa Bible, si Jesus. Sa John chapter 14 verse 6, yung article na ginamit doon, I am the way. The ang ginamit, T-H-E, the. Ibig sabihin only. I am the way. Nag-iisa yan. Kaya nga, confident si Christ na sabihin niya, I am the way, at ako lamang talaga, kasi ako yung Diyos na nagkatawang tao na hindi nagkasala. Ako yung tao na hindi nagkasala. Huwag kayong malilito ha. Si Jesus ay hindi siya tao lamang ha. Yes, He is 100% human. Pero hindi siya human lamang. Meron siyang 100% divine nature. He is God, 100%, and He is 100% human. Pero itong maganda, nung siya nagkatawang tao, naranasan niya, in all points, siya ay tinukso. Kaya nga, pwede niyang dalhin ang iyong kasalanan, mauunawaan ka niya, nahihirapan ka, pwede mong sabihin kay Jesus, wala nakakaunawa sa iyo. Mind you, nauunawaan ka ng Diyos, ni Jesus Christ. Bakit? Malino sa Bible, in all points, tinukso siya, in all points, naranasan niya lahat ng ating weakness. Pero itong maganda, hindi siya bumigay, hindi siya natukso, at hindi siya nagkasala nung siya nagkatawang tao. Tinukso nga siya ni Satanas. Sabi ni Satanas, kita mo yung mga yan? Kita mo yung mga kayamanan na yan? Ibibigay ko yan lahat sa iyo, sambahin mo lang ako. Pero hindi nadala sa Jesus. Kaya salamat sa Diyos, meron tayong Jesus Christ na napakabuti at perfect para sa atin. Gayaan po yung pinapakilala ng Bible, kaya God is able to substitute us sa ating kasalanan, sa punishment na darating, dahil si Jesus yung perfect na pwedeng paglabatan ng mga kapalpakan natin, at perfect din si Jesus
para ibigay sa atin yung kanyang kabutihan. And number 4, the result of substitution, we will become righteous before God. Di ba sa part ng Psalms chapter 5 verse 4, ang sabi, evil will not dwell with thee. Hindi niya gugustuhin kasamahin ng tao. Tapos sa Psalms 140, ang tatahan lamang ay mga righteous and upright. Pero ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, that we might be made the righteousness of God in Him. So pwede pala tayong tumahan sa langit kapag tayo ay naging righteous na o matuwid. Pwede yun. Dahil sa great exchange, sa substitution idea ay ganito. Ito si Jesus Christ, siya ay perfect, righteous, upright, walang kasalanan. Ito tayo. Total, complete contrast ni Jesu Cristo. Nagkaroon ng palitan. Ito si Jesus. Ito ang ating kasalanan. Binigay kay Jesus, yung kanyang pagiging perfect, yung pagiging righteous, yung pagiging banal, ibinigay sa atin. Nagkaroon ng matinding palitan. One-sided. Diga? Wala tayong magandang naibigay kay Jesus. Pero si Jesus, ibinigay niya lahat ng maganda para sa atin. Walang binigay na pangit si Jesus, pero wala rin tayo kahit isang magandang naibigay kay Jesus. Ano naibigay natin? Kasalanan. Ano ibinigay natin? Yung dahilan, bakit mamamatay itong aking tagapagligtas. Pero ang mabuting balita, we will become righteous before God. Sabi ng Bible, if, laging may condition if we believe the Lord Jesus Christ. Alam mo naman lahat ng mga bagay na yan. Pero hindi yan mailalapat sa iyo. Yung kasalanan mo ay mananatiling iyo at hindi yan dadalhin ni Jesu Cristo if you don't believe Jesus Christ. Tingnan po natin Romans chapter 5 verse 19. For as by one man's disobedience, many were made sinners. Nung nagkasala si Adan, lahat ng tao makasalanan na. So by the obedience of one, nang dahil sa isang pagsunod ni Jesu Cristo, sa kamatayan sa krus, shall many be made righteous. So may pag-asa tayo maging matuwid. Next verse, tingnan po natin. Romans chapter 8 verse 1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino ba ang hahatulan ng Diyos? Ang hahatulan ng Diyos ay ang mga makasalanan. Bakit hinatulan ng Diyos Ama si Jesu Kristo? Kasi siya yung nagmukhang makasalanan dahil dinala niya yung kasalanan natin. Ngayon, if you do not believe Him, si Jesu Kristo, ang hatol ng Diyos ay nasa iyo pa. Kita natin kung paano hinatulan si Jesus, na parusyahan siya ng matindi. Ngayon yung punishment na para sa iyo, sa iyong kasalanan ay matindi din. Ang sabi ng Bible, para sa mga hindi mananampalataya at sa mga walang balak magsisi ng kanilang mga kasalanan, you are worthy of hell. Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, hindi mananampalataya. Hindi kayo nananampalataya kay Jesus? Then do not expect heaven. At sa mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mapakiapid, mga manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Tingnan din po natin yung 1 Corinthians chapter 6. Verse 9. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sino ba ang liko? Di ba? Ang requirement sa Diyos, kailangan ikaw ay matuwid, righteous. Ngayon, ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6, ang mga liko, mga hindi matutuwid, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid. Ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Kaya nga yan, ano ba ngayon, June? Pride Month? Hindi nagbabasa ng... Verse 10, tingnan po natin verse 10. Ni ang mga magnanakaw,
ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So kung wala kayong balak magsisi at wala kayong balak pagtiwalaan talaga sa Jesucristo, ang sabi ng Bible, yan yung place para sa inyo. Yan yung promise din naman yan ng Diyos. Yan yung promise para sa mga hindi mananampalataya. Hindi ka welcome sa heaven, you are welcome sa impyerno. Tingnan po natin ang ating talata. Philippians chapter 3 verse 9. Kaya sinabi ng Romans chapter 8 verse 1, wala nang hatol ang nakay Kristo Jesus dahil si Jesus na ang gumawa niyan at pinanampalatayanan mo si Jesus para sa iyo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili. Ito ang atin naman lilinawin. Kapag ka ikay nanampalataya kay Jesus, yung righteousness na meron ka ay hindi rin yan galing sa iyo. By definition, sa great exchange, galing yan kay Jesucristo. Kaya nga sinabi ni Pablo, wala siyang katuwiran sa kanya sarili, sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. So ang tatanungin, mananampalataya ka ba talaga kay Jesucristo na kaya kanyang gawing matuwid, kaya kanyang iligtas sa punishment na darating ng dahil sa iyong kasalanan, at kaya kanyang iligtas sa kapahamakan sa impyerno na nag-aabang sa atin. Ang tatanungin palagi ay ikaw. Handa ka bang maniwala? Hindi sapat na alam lang natin. Ito ang divine plan ng Diyos para sa atin. At ipinapakita yan sa atin para makita natin, this is the reality. Ito ang tinuturo ng Bible. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero kung ayaw mo, edi wag. Pero kung ayaw mo din naman, i-enjoy mo na itong lupang ito kasi ito na yung langit mong mararanasan. Kaya nga, the only thing we need to do is to believe. Talikuran mo yung kasalanan mo, ibigay mo kay Jesus. Lord, ito ang kasalanan ko, sorry. I believe in you. Help me. Humingi ka ng tulong sa Diyos. May prinsipyo lagi ang Bible . Sabi ng hindi ka mapapatawad kung hindi ka hingi ng sorry. Halimbawa, sinuntok ko ang isa sa inyo, tapos hindi ako humingi ng sorry. Okay, bilang tao, mapapatawad niyo ba ako? Di ba? Hindi, kahirap. Hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan kung hindi ka hingi ng sorry. At hindi ka rin naman tutulungan ng Diyos kung hindi ka hihingi ng tulong. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Inaabangan ka na ng impyerno. Ang kamatayan ay nasa likodan mo na, hindi ka pa nagmamalay. Lalamunin ka na ng lupa. Buksan mo yung magbago ka ng pag-iisip. Ito ang pinapakita ng Bible, ipinapakita niya ang divine plan ng Diyos para ipakita sa iyo na may mas magandang plano ang Diyos sa iyo kaysa sa pagtitiwala mo sa iyong sariling plano para sa iyong buhay. Jesus Christ bare your sins, died for it, and rose again to make you victorious and to have assurance in heaven. Ito yung pinapakita ng Diyos sa atin, pero if you don't believe, hindi talaga ito para sa iyo. Ano yung hahayaan mo na you will let it slide, yung mga bagay na yan. Napakaganda ng ginawa ni Jesucristo. Napakaganda ng plano ng Panginoon Diyos. Iniligtas ka, hindi ka na mapaparusahan, hindi ka na mahihirapan, only believe. Acts chapter 16, ang sabi ni Paul, ang sabi ng Philippian jailer yata yun, warden, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin para maligtas? Ang sabi ni Pablo sa verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon Diyos, malinaw po ang sabi ng Bible, hindi religion. Hindi religion. Sumapi ka na sa kahit anong relihiyon ang gusto mo. Pero kung wala ka din namang relasyon sa ating Panginoong Diyos, kung hindi ka rin naman mananampalataya, diyan ka na mag-igi. Hindi ka rin pupunta ang langit. God is able to substitute you. Kaya niyang gawin yon ng Diyos if you believe Him. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, tiyak ko po na ako'y sa langit pupunta, hindi dahil ko, but because of Jesus Christ.
Pupunta ako ng langit dahil ng Panginoong Hesus. Dahil ba nanampalataya ako? Dahil din ng aking Panginoong Hesukristo. At pagka ikay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, yung tunay ha, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano nga ito? Therefore, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, siya'y pawang naging mga bago. Bibigyan ka ng bagong buhay. Kaya nga ang totoong nananampalataya kay Hesukristo, ang totoong susunod sa Kanya, hindi maaalis na meron siyang bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, yun yung magdadala sa iyo para gawin yung mga bagay na gusto ng Diyos sa aking buhay. Ang gusto pala ng Diyos, ako yung nagbabasa ng Bible. Magkakaroon ka ng guilt kapag hindi mo yan nagagawa. Ang gusto pala ng Diyos, ako ay nanalangin. Magkakaroon ka ng guilt pag hindi mo yan nagagawa. Gusto pala ng Diyos na ako'y nasimba. At ang gusto ng Diyos, lagi ko siyang kinikilala. Sinasamba at pinapapurihan. Magkakaroon ka ng guilt kapag hindi mo yan nagagawa sa iyong buhay. Kaya nga, ang mga may bagong buhay, mahirap sumunod, pero magdadala ito ng matinding kapayapaan dahil alam mo na panatag ka, hindi ka napupunta ng impyerno, panatag ka na dahil sa Panginoong Hesukristo, pupunta ka na ng langit at alam mo sa iyong sarili, dahil may bagong buhay ako, kasama ko na ang Diyos. Romans 8:1, wala nang hatol ang nakay Kristo Jesus. So anong gusto nyo? Hahatulan ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos. Nasa inyo yan. Believe the Lord Jesus Christ. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, magandang